Startup Podcast PH is co-produced by Simph, One CFO, Y Spaces, Credit Hero, Tiwala, Geek Genius, School Tech by Edfolio, and Red Circle Global. Check out their partners in the description. Welcome sa Startup Podcast PH, inspiring more Filipino entrepreneurs and innovators. Live tayo ngayon sa Mariano Marcos State University TBI in Batac, Ilocos Norte to interview their startup incubatees. We have ESM Manufacturing Integrated, technology-based enterprise that produces specialized coating formulations used for finishing and enhancing the surface properties of materials such as ceramics or related products. And we have the founder, Miss Emmy Mirasol. Hello, Miss Emmy. Kamusta? Good afternoon po, sir. I'm fine po and ma-beauty pa rin po. Ayan, ma-beauty si Miss Emmy. And sa harap natin, actually, I want to know more later sa ito. Ano ito? Itong bote and itong mga circle products dito. Sa mga nanonood ng video, you'll understand. But actually, si Miss Emmy ay isang faculty. So, Yes po. faculty po ba kayo ng aling department? I am a faculty from the Department of Material Science and Engineering, specializing in materials as well as in ceramic engineering program. I am one of the faculty of ceramic engineering program. And ang interesting na engineering, ceramic engineering, material science and engineering ay na-turn into a commercial product like this. Yes. We'll know more about that. But I'll let you do the introduction, Miss Emmy. So ano nga ba, Miss Emmy, ang ESM Manufacturing Integrated? So, ang ESM Manufacturing Integrated is I'm planning to make it into three modes of business wherein we will be developing ceramic materials as well as products, and also to include masterclass in the EMI na business siya. Pero ang flagship nito sa startup ay itong tin coating slip po. So, yun po. So, sige, let's go dito. Ano po itong tin coating slip? Ano siya? Saan siya ginagamit? Paano siya ginagamit? Ayun po. So, ang tin coating slip is designed primarily for ceramic bodies, wide range of ceramic bodies, yung hindi pa luto or luto na, pwede po siya, applicable po siya itong ceramic or the tin coating slip po. Para ano po siya? Bakit siya i-apply? To improve the aesthetic appearance, it will give a smooth surface as well as shiny surface, and also improves its functionality or improve yung magiging pwede niyang pagkagamitan po. And this is for ceramics specifically, ano? Yes po, sa mga clay-based po. Clay-based. Yes po. Just para mas ma-picture lang po ng mga listeners, ano? So, anong example po ng ceramic products, bowl, whatever, yung ideal applyan ng tin coating slip para mas maging maganda nga yung surface or mas lumawak yung flexibility ng magagawa? Yes, actually po, na-try na din po namin sa smallest to big kind of ceramic products, just like yung mga bricks po, yung parang pinakabiggest na po na na-try po namin. And then, yung mga small items lang po, just like mga yan, ganyan po. Itong aking suot ngayon po is a ceramic product which is coated with So, yan, personalized. We can do personalized products. So, this is one of the, yung sinabi ko kanina na yung ESM Manufacturing Integrated ay isang part na ito. And then, yung masterclass po, how to create something like this po. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Simph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit simph.co today.
Still filling out loan applications for your business? Yeah, thought so. Save your time. Grow your business. With Credit Hero, one online application gets you loan offers from multiple lenders. Apply for a business loan now. Visit credithero.com. Yes. So parang ang daming sangay ni ESM, ni EMI, ESM Opo. Manufacturer Integrated. First flagship product na tin coating slip. Yes po. Pwede gamitin sa mga ceramics pa lang, yung hindi pa luto, yung under manufacturing pa lang. Para number one, lumawak yung range ng pwede niyang ma-turn into. And second, para gumanda yung finish, yung surface. Yes po. Be it before kitchen products or tiles din po ba? Or, Yes po. Actually, tiles. sa mga tiles pwede rin po Oo. siya. So marami I Yes. think even nga yung ibang mga banyo ata or mga Yeah, may actually, ceramics I have already tested at the even high temperature, just like 1,200 for the porcelain po. Is Porcelain. okay na po siya. Oo. Oh, yes po. Ayun. And then isa pong sangay is products na Yes po. pampaganda, pampabeauty. Ayan. So yung hikaw, yung Katulad ng hearing nga ngayon ni hearing, Miss yes Emmy, po. ay may gawa niyo po ito mismo. Gawa ito mismo Yes ng po, yes po. So Gawa po. ceramics siya? Yes po, Ceramics? yes po. Pati ito ay Ah. mga pwede rin po siya gamitin as Keychain. keychain po, yan. So ceramics ito na in-applyan ng tin coating slip or Yes po. pero nag-manufacture rin talaga kayo ng ceramics. So parang meron kayong tin coating slip and then meron din kayong kumbaga nag-manufacture din ng ceramic product. Tama po. Actually, because my specialization is in ceramics, so meron kaming mga research and development studies wherein yung mga formulations po ng mga materials ay ginagawa po namin sa laboratory. And actually, na to kumbaga parang given na dapat alam namin as ceramic engineers po yung paggawa ng body. Pero ito po ay hindi po. Talagang specialized po siya na aaralin para makagawa ng ganito po. Mas advanced po yung technology na kailangan siyang gawin for that. Mm-mm. Ayun. And ayun nga po, meron din kayo masterclass where parang nag-train din kayo. Tama ba? Actually, it's part of the curriculum ng ceramic engineering Ah. program. Itong mga body Ah. formulations and even the coating, but we use glaze and enamel. Mm. So, yun po kasi yung mga widely known and ito ay hindi po siya ginagamit talaga po sa Actually, so ang question po, itong tin coating slip, ano ang difference pag in-apply ito? Or basically, ang isang ceramic na product or porcelain or ano po yung difference kung wala siyang tin coating slip tsaka kung meron siyang itong EMI tin coating slip? Ano yung magiging difference dun sa end product? So, I can share you or you can experience Sige. how will be the difference of that one. So, these are ceramic bodies Okay. wherein nalagyan siya ng mga coatings. Okay. Several coatings Ito po yung pala. opo. You yan can po. see and feel the difference. Yes Talagang po. demo pala po to. Opo. So, ito yung walang coat po. So, ito yung una, may ito walang coat. coat. Yes po. Maga- Sa taas po niya. Ito po may coat po siya. Ah, Ito okay, po, okay. sa baba po yung mga walang coat po. Okay. Ito may coat sa taas. Yes po, ito yes wala. po. Magaspang. Yeah. Magaspang kung So, walang coat. yun po. Kung walang tin coat. Tapos, in terms of aesthetic po, pag at one glance, makikita mo na rin po yung differences po nila. Actually, yes. So, actually, very smooth, no? Parang nga siya, parang silk nga yung silky feeling. Yes po. Sometimes, it can be like velvety, like that. Velvety, yes, Yung feeling yes. niya. At higher temperature naman po yun. Oh, ang laki ng difference, ha? Sadly, hindi ito ma-feel ng mga nakikinig lang o nanonood. Pero ganito pala ceramics, no? Pag hindi nga siya kinote, parang may magaspang, Yes po. magka-rough ng onte. No po. Pero pag may coat siya, tsaka lang nagiging velvety, smooth Yes po, yung kanyang yes. surface. So lahat po, anong difference itong tatlong to? So, different lang po yung mga formulations ng or di kaya yung type of clay na ginamit. So, nag-iiba din po kasi yung parang naging pigment po yung clay. So, we can create different colors. So, lahat po tignan mo po ay different color Different po siya. clay, pero same tin coating slip yung in-apply. Same, or... Actually, this one is one of the variety. I Okay, can okay, produce okay. different varieties of tin coating slip. So, ang pagkakaibahan nila, yung mga kulay na. Okay. But they are all natural. I didn't added the colorant. It's Mm-mm. just natural clay. Just to, lang po, para mas maintindihan, actually ako rin, pati baka ng listeners. Ang ceramics, ano ba ceramics? Actually, ang ceramics, marami po siyang scope Meron po siya yung, ang traditional na ceramic, it's a clay base po. Clay So, base. made of clay, pero minsan dinadagdagan siya ng silica.
dinadagdagan din siya ng feldspar o di kaya yung yun po yung original na tatlong ng ceramics. Even the porcelain po, yung mga plato, ganun po, mga ano pa Oh. ba, yung mga actually ang isang hindi natin nakikita na type of ceramic din at higher end na po yung mga porcelain ganyan ay yung mga brown na nakikita natin sa mga poste ng mga electricity, yung mga mga transformer ganon, brown and gray. Kung maano nyo po, yung mga lightning arresters na tinatawag po nila. So those are ceramics po na Then marami po kasi ang sangay ng ceramic pero syempre yung pinaka-basic po ay sa clay po talaga siya nanggagaling. Bakit, ano nga po ba yung difference ng ceramics or ng clay base sa ibang materials like wood, metal? Kumbaga, bakit pipiliin mo ang ceramics? Ceramics is non-flammable po. Non-flammable. Oh yes po. Yun yung Pero umiinit? Or- hindi po kasi non-conductor hindi din ba? po siya. Insulator nga po ang tawag po sa kanya. Insulator, Yes okay. po. Yes. Ah, So maraming advantage po ng ceramic so, po. kaya po ba microwavable ang Yes po. ang ceramics? Yes Kasi- po. Ah, Glass is also considered as one of the part of ceramic din part po. ng Yes glass po. ng ceramics. Super cooled lang po siya na material. Oh, dami natin natutunan sa ceramics engineer. Yes po. So si ESM Manufacturing po as a company, later I'll ask about the story pa. Pero ngayon, ano yung main niya na parang service now and sino yung parang market niyo po kumbaga? Right now po ay ito munang tin coating slip yung namin kasi itong mga local patterns namin ay it's been a long time po, napakatagal na po yan na tinitrain namin sila how to make something like this. Kasi yung mga products po nila ay na mga malalaki na pots. Tapos, dati, ayaw po nila. Resistant po sila dun sa change na ino-introduce namin. But later on, they were already encouraged because when I introduced to them this kind of coating slip at nakita nila yung potential that they can make different, yung parang, yung sa isang piraso lang, yung isang banga kasi or di kaya yung paso, 1 kilo yon. Samantalang ito, ilang grams lang po yung pwede nilang gamitin. So, tapos, same lang yung price. Kung 50 pesos yung isang paso po, ito they can sell for 100 peso or 50 pesos. Depende po sa type of So, mga patterns yan dito sa Ilocos? Oo po. Pero nag-caravan na din po kami. Pumunta na rin po kami sa different towns or cities and province in Region 1. Just like in Pangasinan and La Union and Vigan also, Ilocos Sur. Usually, patterns po talaga yung pinupuntahan nyo or mga ibang Yes, ceramics because manufacturer? ang focus ko kasi, yung parang na-visualize ko kasi gusto ko na nagsimula ako talaga dito sa San Nicolas, Ilocos Norte kasi it's a culture. Hindi ang encouragement ko sa kanila, gusto niyo ba na mawawala yung ceramic po na culture na part of their culture. It's already more than 100 years that they are celebrating yung Damili Festival, and yet no tourist can bring at least one souvenir from that kind of Dahil po. dahil wala po silang product na pwedeng i-take out ng mga kundi meron sila mga paso lang, mga banga in which na ang lalaki Bakit po? nila. Bakit? Ano bang difference? Nasisira ba yun? Or kung walang tin coating slip or kung wala yung sa ESM? Hindi naman kasi hindi nila magawang maganda yung yung kanilang mga product. So actually ito yung formulations po nila. Ito yung formulations nila. So ganyan po Cookie. Yes po, ganyan po samples. Very. Yeah, ito po yung formulation nila. So compared to this, yes po, yung itong pinopropose namin. Mapakita to sa camera eh. Itong yung pag hindi ginamitan ng tin coating slip, very rough, tsaka parang siyang cork. Ay matigas siya, parang Yes. siyang parang siyang cookie, parang siyang biscuit. Tapos hindi siya aesthetic. Pag ginamitan ng tin coating slip, nagiging aesthetic siya. Actually, kahit nga yung formulation nila, ito po, hindi nagamitan po ito nagamitan na po siya. Pero gumanda na rin po yung at least gumanda na rin lang siya Oo. ng konti. So, we can apply this sa kanilang existing na product na bricks. Actually, ang proposal po namin, hindi namin wawalain yung mga kanilang mga existing na products kasi akala nila mawawala na yung mga kaya naging resistant sila dati for the change. Pero parang basically parang in-enhance nyo nga lang. And same to dun sa interviews kanina, na parang culture meets technology. Nare-retain yung pottery, the culture that has been there, for example, in San Nicolas. And
para mas mapanatili yung industriya, kasi it's a business it's an economy, kailangan Yes po. mabuhay, kailangan may mabumili. Kailangan maging mas marketable, mas sellable, mas viable. I think it's true na mas attractive na sa mata ng tao na mabibili, tourists maybe, yung in-applyan ng tin coating slip. So, it's a little investment for them and maybe something new nga to apply sa kanilang practice. Pero if they try, malaki yung chance na mas mabili yung kanilang mga produkto. Yes po. Tama po ba? Yes po, exactly po. Aside from pottery or how about yung mga ibang, kunwari, yung mga ibang ceramics manufacturing, as in, kunwari, mga plato or something like that. So, may ganun din po ba kayo na market or... Yeah, actually, we are planning to expand our promotion for medium or even large scale industries. Ang una kong naiisip na i-target is yung mga terracotta companies. If they could, if we could demo to them, if they want to try the product, so pwede rin po na Ano po yung ganun sa po yung terracotta? Ano ba yung ginagawa din? Sa terracotta po kasi is parang ganito lang din po, pero malalaki po siya ng mga jars po, yung mga usually pang-export po kasi siya ginagamit. Then glaze po kasi ang ginagamit Glaze. nila na coating, or they just leave it like ganon na lang na medyo rough yung ano niya. Anong difference ng glaze sa tin coating? So yung glaze po is it's a mixture of several raw materials, wherein yung mga materials na yon ay hindi siya locally available po. Karamihan doon sa mga glaze. And napakadami. And saka maraming wide range din po kasi yung kaya ng, kumbaga halimbawa, itong klaseng body na ito ay meron siyang specific type of glaze na pwedeng ilagay dyan. Ganun po. And thick po yung yung glaze na po yun. And it requires high temperature po. Mataas na temperatura para siya ay dumikit or mag-melt dun sa surface ng isang clay-based na product. So, bakit po better atong tin coating slip? Napakaliit lang po yung, actually, it's not that too much better in terms of yung sa strength, that much strength for kaso nga lang, kung depende sa purpose po, hanggang sa bricks po, or kahit na din po sa mga floor bricks, ay napakaliit lang po yung pwede nating gamitin, and then it can be applied to a wide range of temperature, kahit mababa po siya kasi yung mga bricks po ay mababa lang po yung pagluluto nila, pwede nilang i-open fire, so suitable pa rin po ito. Pag sa glaze kasi, hindi ka nakaka-achieve ng mag-melt siya at open firing, so hindi siya suitable sa mga natin, kundi they require or they should have that specialized skill to have that kind of product, yung glaze po. So bali ang ESM manufacturing po, you supply this to enhance yung mga existing manufacturers. Do you manufacture mismo? Yes ceramics? po. As in, so right now po, meron na po, ako na po mismo yung gumawa nito. At saka po kunwari, yung mga ceramics, yung mismo nito. Actually this time is, kasi sa MMSU po kasi siya na base itong research na ito. Okay. Then, since naging center chief po kasi ako ng isang center, in-apply po doon yung technology na so ito po ay mga coated na po doon. siya ng pero ako po yung nag-initialize pa rin po na ang ipalabas namin ay mga touch of MMSU brands and then using the tin coating slip. So actually, basically po si ESM Manufacturing Integrated, pwede kayong maging provider ng tin coating slip sa mga ceramics manufacturer. Yes po. Pottery, terracotta, Yes po. mga vase, no? And also, at least meron din through MMSU na pwede rin gumawa ng mga ceramics products. Yes And syempre, of course, in-applyan ng tin coating slip na ito. Pero ang ganda po kasi nung idea kanina na, well, parang larger point of view, the Ilocos pottery industry has a strong promise. However, it also needs to adapt to technology or to para mas maging commercial pa. And maybe sa pag-adapt ng mga local potters sa EMI tin coating slip, pwedeng maging mas world class or mas exportable. I imagine compared sa kung ganito yung finish ng mga pots, ng mga vase, kung ganito yung finish sa kanila, smooth, silky, velvety, Pwede siyang or siya, baka bilhin pa siya ng mga collectors, not just Filipino but foreign or anywhere in the world. Yes, sir. Yan po.
Actually, the municipal mayor of San Nicolas is very excited to look forward yung kalalabasan po ng aming sa kanila. We promise that using this and the combined technology na i-deliver po ng extension program of the Department of Material Science and Engineering, wherein the ceramic engineering program is housed. So, combined with this TBI, yung incubating technology po natin, is yun, excited na po si Mayor po to, for the, yung mga Bamilians po sa San Nicolas. Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service. And custom AI agents for intelligent document workflows. Visit twala.io to learn more. Meet Lala, a freelancer who chose Gig Genius. Unlike many platforms that make freelancers pay just to apply, Gig Genius was built to put skills first, not spending. No pay-to-apply barriers, no bidding fees, just safer opportunities through dual system verification. Ready to experience the difference? Visit giggenius.io and join Gig Genius today. Now po, let's go naman sa parang story, So, you're a faculty nga. Yes po. You trained and kumbaga naging expert na kayo sa ceramics engineering. Why did you choose to have a business, or why did you choose to have a startup? You could have tuloy-tuloy po sa faculty, research, pero pinili ninyo din yung to have a startup, to have a sellable product. So, bakit po ito yung pinili ninyong landas? Yes po, that is also a big question for me. Even then, na parang hindi ko naiisip. Actually, ang first na naging napunta sa isip ko noon, na gusto ko after ko na mag-retire, that is siguro more than 10 years from now, is yung magkaroon ako ng hobby shop. Hobby shop na yung parang, yun, in which na yung EMIE na ay isa na sa part noon. Tapos, one time that, kasi pumunta ako ng Japan, nag-aral ako, pero na-start ko na yung research about this tin coating slip. Then, tapos nung bumalik ako, na-encounter ko yung isa kong estudyante na inaano ko sila na magre-research, yung parang mga research arms ko na mga estudyante, is nakipaglaban siya sa isang competition. Then, kailangan pala ng TBI ng parang sa mga ceramics, ganon, sa clay pattern, mga ganon. Then, in-invite po nila ako to showcase yung aking technology. From there, parang parang in-encourage nila ako na you can do this and that for a business. Yung parang, kasi dati, hindi accepted ng family ko na yung ginagawa ko as a ceramic. Kasi, maputik, ang dami kong mga dala-dala kasi na kung saan-saan, mga ganyan. Sabi nila, parang sera-sera daw yung but they can appreciate. Sera, oo. Parang ang dami ko kasing mga dala-dala kasi we are doing role play. So, pinoprocess ko yon by my hand, ganon, and I'm just curious po, siguro balikan pa natin yung bakit nyo pinili ang course na material science, and kumbaga high school pa lang po ba before ba nun? Mahilig na kayo magkalikot ng mga lupa-lupa. Actually, yung nung maliit pa ako, naalala ko na meron kaming mga ginaganon-ganon na mga clay. Oo, tapos hinawa. Pero nung nag-enroll ako ng college, kasi akala ko state of the art ang computer engineering. Kaya yun yung unang in-enroll ko. Then, ang computer engineering pala that time, kasi start-up pa lang siya ng computer engineering na course. So, hindi kaya ng finance namin. Yung sa family, kasi we are just, yung mga family ko ay farmer. Purely farming yung so, we cannot buy. Sa Nicolas ba kayo po? Hindi po, sa Batak po. Batak dito kayo? Opo. So, hindi kami makabili ng mga computer para kalikutin ko para dun sa engineering course na computer. So, I decided na, parang nakikita ko na, yung ceramic engineering course ay ang ginagamit nila yung clay, mga ipa, mga ganun po. So, parang dun ako nagka-curious. Then, I went there to enroll in the course. Nag-ship na po ako. Pero talagang talagang, kasi I think meron, just to share some stories. Well, I'm engineering din po, although hindi ako material science. Pero Yes, actually,
choice ko yan dati. Pero, to be honest, wala akong alam sa material science. And I Mm. think, medyo maraming mga bata din na nag-material science, materials engineering. Mm. Dahil lang, just because. Pero kayo, maybe may interest talaga kayo, no? At I remember pala, parang isa yun sa mga recommend kasi, sa akin noon, kasi parang posible daw maging mayaman pag nakapag-abroad or something like that. Pero kayo po, parang talaga interesado kayo dun sa materials, Kasi mahilig kayo maglaro ng mga... Yes po. Mm. So actually yung sa akin ay 'di ba ceramic engineering po ako. Nung nung nag-shift na po ako doon, parang talagang inano ko na, talagang nilagay ko yung puso ko doon. Nilove ko na po siya, yung gano'n. Then sabi ko kay Lord kasi na-inspire din ako doon sa story doon sa Bible, sa Genesis na from clay yung mga tao, mga gano'n. So parang yung isa kong Oo. naging inspiration Baka po na gumawa na rin kayo ng tao. Gamit sa... And, hindi naman, tsaka marami kasing doon sa Bible about pattern, nire-relate po Yes. nila kung paano dinidesign yung ni Lord, yung halimbawa, yung character ng isang tao, Oo. moldable kasi yung clay, gano'n po. Wow, symbolic din ng Yes po, talagang since then na na-realize ko na parang doon naging yung na-heighten po yung aking love of ceramics po. Wow. So, nung nag-aaral pa lang kayo ng ceramics engineering, did you imagine that you will have this startup, ito si ESM Manufacturing, or maybe when you became a faculty na, when you did research, tsaka nyo lang naisip din na, let's, parang ang dami ko ng kaalaman and may gusto pa akong mga maitulong or may gusto pa magawa, maybe let's start a startup. Nung una, nag-enjoy lang po ako sa research kasi yun na yung combination ng magtuturo ka. Nag-work kasi ako muna sa isang industry bago ako pumunta sa academe. Then yung mga knowledge ko dun sa Dito industry. sa Ilocos or... Hindi po, sa Batangas. Yung kung alam niyo po yung Toto Manufacturing, Saya Mariwasa Toto Ano ginagawa Incorporated. Na tiles? Sanitary wares po. Sanitary wares. Bali kamag-anak niya si gumagawa ng tiles. Yeah. So, pero nung nagsara na siya kasi it's just a small investment of the Toto Group. Sa kasi yun sa Japan. Okay naman po yung naging namin Naging materials engineer talaga kayo dun sa Opo, ceramic engineer po yung talagang word ang sa At least ko. nagka-practice talaga kayo. Yes po. And then pagbalik ko po dito sa Ilocos, kumuha po ako ng teaching yung prof ed ko. Nag-exam ako, then napalad din na pumasa. Then after that, in-invite naman na ako na mag-apply for teaching position dito sa MMSU. So hindi ko siya nagamit, pang secondary kasi siya dapat. Then from then enjoy ako kasi yung aking original na thesis ay it's a ceramic filter made of rice hull. Yung parang yung original na niya. And itong tin coating slip na ito, yung rice hull din ay one of the material niya, yung source. So, bakit ako naging interested dun sa rice hull na yan? Kasi ang aking father, ang aking mga parents ay they are farmers. So, parang nakikita ko lang noon na ang daming mga pinaghirapan ng aking mga magulang para magsaka. Tapos yung itatapon lang siya. Tapos na-realize ko as I'm reading a lot of papers na pag pala hindi mo prinases ng maayos yung though ginagamit siya as fertilizer, mga ganyan, nakakasama din pala sa ating kalusugan. So, from then, it's my advocacy now na yung sa materials science and engineering, kasi yung yung masters ko dun sa University of the Philippines, Diliman. So, yun po yung naging thesis ko na rin po na yung rice hull, gawin ko siya as material for battery application. Lithium-ion battery po, yan. So, ang pinaka-inspiration ko talaga is yung rice hull po for all the yung ating Ang galing, simula sa problema ang gusto mong itulong sa pamilya. And then may the love for learning engineering and materials. Tapos nag-bachelor's pa pala kayo sa UP, Diliman. Yes Wow. po. And then ngayon, not just researching but also making a product na of course as a business mabebenta, but also makakatulong to enhance more manufacturers, more products. So ang amazing din po dito is
ang galing po kasi ng mga startups na talagang nagsimula sa problem, kumbaga doon sa gusto i-solve na problem, and then ginawa yung formulation or yung solution para that. And I think ESM manufacturing is kumbaga parang ganun siya ipinanganak. So, ano naman po, paano naman kayo napunta sa LMS o TBI? And also, what I want to ask here is, as a business, you need to register mga papeles, hindi yun madali, especially sa simula na baka hindi po kayo nakakabenta or parang research pa lang, formulation pa lang. So, kamusta po yung parang proseso na yun na becoming a full-fledged business na talaga and also becoming part of the TBI? So to answer that, paano ako napunta sa TBI, yun nga yung kwento ko kanina, 'di ba, na parang meron lang research symposium na pumunta doon yung isang taga TBI, then in-invite niya ako to come here na para i-present yung technology na ano ko. Then ito talaga din yung mga present ko. Parang hindi ko pa masyadong ito yung gusto kong sa kanila. Pero later on, as we do the conversation, tinulungan nila ako how to make it into a business kung gugustuhin ko. Pinamili pa nila muna ako, binigyan nila ako ng time to decide. And then later on, as I'm, yung parang iniisip ko, diniscuss ko din sa family ko, sa asawa ko, sa mga anak ko, how they, paano nila tanggapin yung ito na parang gusto ko sa puso ko na kasi later on, hindi tayo forever na pwedeng magturo sa but we can do it or So, from then, nung nag-decide na kami na, sige, we will support you, sabi nila, then nag-start na rin po ako. Unti-unti from then, ay nagko-collect na talaga ako ng mga tools and apparatus and materials na pwede kong gamitin to begin with the And then, sinasabi ko rin sa mga taga-TBI na tulungan nila ako na makahanap ng funding to exploit yung yung parang startup sana. Pero medyo kasi yung schedule din, ako din sana tutulong na pwede rin mga, sige pumunta ka sa ganito ganyan, pero hindi rin ako available due to conflicting na mga schedules minsan. But siguro sa perfect timing po yung po. So ang galing din po nun na nag-start siya sa, kumbaga it's a research na siya. Yes po. And then dumating yung opportunity to commercialize it through MMS o TBI, and now you're pushing it forward. On the side po ng commercialization or business, ano pa yung nakikita niyong ways on how to sell further? Kasi I'm thinking maybe the TBI nga or you directly can talagang contact a lot of mga manufacturers, not just in Ilocos, all around the country, all around the Philippines, maybe yung mga ibang factory level na production. Then, i-pitch nyo itong Thin Coating Sleep or yung product ninyo. What do you think of that? Yung parang pushing really the business forward, getting more customers, getting more traction. Kasi pinag-iisipan ko din na yung parang saan ba talaga yung track na gagawin ko, parang ganon. Ano ba yung gusto ko, bang maraming mga customers ng or yung balance lang ba na magawa ko yung 3 na sangay ng EMI. Yun po yung nasa ko. Parang mas gusto ko kasi yung balance po na I will produce limited items for now or volumes of this just for the local muna. Then at the same time, I will do the business on producing customized na mga ceramic items. And then I will also start the masterclass po. Yun po yung That's parang nice, gusto that's kong good. And by the way, so nag-faculty pa rin po kayo? You to teach? Yes po. And parang you do that full-time? Or... Actually, full-time po ako na faculty. Pero yes. ang faculty po dito sa MMSU, it's a fourfold function. We do the research. We are required to do the research, extension, and production po. So ito part ng production to? No po. It's a part of the research po. As a research. But since I was designated as a center chief of one of the center, which is the Center for Innovative Materials and Emerging Applications. So, yun po yung isa na parang since flagship ko na po ito na sa research, product of research, to help also MMSU be known for the ceramic engineering and innovative materials. So, yun po, ko na din po siya. In-integrate po dun sa I'm just curious po, sa ceramics engineering, mga nagtitake ng course na yun ngayon, kamusta yung mga kabataan ngayon? Okay naman po sila.
Pero medyo lang nalilito sila dahil before may black propaganda kasi yung sa ano, yung itong San Nicolas, ang product nga lang nila kasi is mga banga-banga. But due to the advancement of technology, itong mga bata is nagiging aware na din po sila the scope of ceramic materials and ceramic engineering, kung saan mapunta. So dati kasi parang wala pang ano, and nagpapasalamat ako sa Diyos na ako po yung isa na or first na naging ceramic engineering graduate dito sa MMSU na naging PhD graduate po. Dito rin. Yes. Sa Doon po ako sa Japan, Shizuoka University po, wow. PhD in PhD engineering. ng ano po exact? Engineering po. Engineering. So naging material ko na rin po yung Wow. rice hull for yung sa rice hull naman, ang in-extract ko na doon is yung silica at saka carbon for lithium-ion battery application pa rin siya. Wow, wow. Pero combination na ng silica and carbon. Before, sa UP Diliman, Oo. silica lang po yung kinuha ko. Ngayon, dun sa, di ba yung yung parang uling siya na ipa? So, kinuha ko yung carbon and silica, then ginamit ko din sa lithium-ion battery. Wow. Yun po. Pero wow. At saka, wow, nakaka-proud. I'm interviewing a world-class engineer. Tsaka ano po, no, kumbaga, I see din sa inyo yung love for knowledge, tsaka love for science, love for engineering actually, And parang ang dami niyo pang maybe magawa into the future. Speaking of that, ano nga po ba yung vision ng ESM Manufacturing? Kasi parang nasa inyo na yung buong package ng knowledge, ng engineering practice. And I believe hindi nagtatapos dito ang inyong possible na mga magawa. So ano ba yung future plans or vision ninyo for EMI? So far is, di ba, hindi pa kasi ako fully na nag-start. So, my short-term goal is to establish itong tatlong, itong tatlong sangay po ng EMI. And then, later on, i-expand yung mga area of, or yung kung saan siya i-gagawin. And then, i-integrate na rin yung advanced ceramic. Kasi, alam natin na yung mga technology, it can be, change or advance as time goes by. So, kailangan si EMI masundan niya po yung advancement of technology. Education is evolving, and so are we. Introducing School Tech by Edfolio, your all-in-one school management solution. Built for schools of all sizes, School Tech bridges the gap between school and learning management. Driven by passion, School Tech makes educational technology accessible, affordable, and easy to use for schools everywhere. With an integrated approach, School Tech simplifies management across different departments and enhances efficiency in operations. School Tech transforms the way schools manage, teach, and learn. School Tech, taking school management solutions to the next level. Running a business? Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com, guided by one of our top experts. So, parang rin po, no? May research part pa rin. Kumbaga. Yes po. And do you see si EMI po, si ESM Manufacturing, possibly sa research lab ninyo or mga students na interested din sa ceramics, kumbaga to grow the team further, more research, more production? Do you see that po? Yes po. Actually, dun sa ginagawa ko na po na structure, meron akong mga nilagay doon na mga qualifications or mga criteria kung sino yung mga magko-compose ng team. Ganun po. So, possibly, syempre, ang primary ko na yung mga may knowledge sa ceramic engineering syempre. and materials. Wow, ang promising. Ang ganda, ang galing. Ayun, actually, sobrang nakaka-proud. Sobrang, tuloy ako ngayon. Sobrang, It's all glory for the Lord po. ayun. Tsaka, laging gusto ko mong na-interview dito sa Startup Podcast, yung mga engineering products. Kasi, at saka yung mga physical, it's rare. It's kind of rare sa Pilipinas. Actually, this is invention eh. This is a work of an inventor. So, aside from software, or mga yung kumbaga mga digital products, it's really amazing for me maka-interview and
mag-grasp yung future na kumbaga Filipinos can invent. Filipinos, well, marami magaling na Filipino programmers, pero sobrang nakaka-proud na-interview ko pa. Filipino world-class engineer, and then talagang may invention na ginawa at paaaring maka-impact, makatulong sa not just in Ilocos, in the local vicinity, but also industries anywhere in the country or maybe even abroad. Ayun. Thank you very much, Miss Emmy. If our listeners want to know more about ESM Manufacturing Integrated, baka for some reason may nakikinig nito na mahilig sa ceramics engineering or producer ng ceramics products, so maybe they want to partner up or contact you, so how can they know more po? Maybe you can lead them Facebook or website or wherever they can contact. Yes, okay po. So, I'm planning to establish yung aking Facebook page for the ESM Manufacturing Integrated. Ipa-flash ko po dun sa pero for this time, kung may mga gustong makipag-collaborate, halimbawa lang po ay you can contact me at esmirasol@mmsu.edu.ph, and for my contact number is 0998-955-5113. And also, I have this parang yung sa business business side ko na email address is emmysalamangkit@gmail.com po. Or you can also ask MMSU TBI for yung sa mga larger na mga kung may mga institutions, agencies, mga ganun, mga LGUs na gustong makipag-partner or collaborate regarding the use of this tin coating slip and other actually nagpupunta din po kami minsan sa mga exhibits, mga ganyan po. Pinapakita din po yung yung product po. Yeah, tsaka padayon, Filipino inventions and world-class Filipino inventions. Thank you very much, Miss Emmy. Thank you. Thank you very much to our 67 patrons. This episode is super powered by ASLEX PH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and more. Pahatid PH, B2B logistics solutions provider specializing in third-party logistics, micro-warehousing, and micro-fulfillment services. Digital Workforce Group, connecting Filipino professionals with global opportunities and helping businesses scale through recruitment, remote staffing, executive search, and more. Nascent Batteries, energy technology startup specializing in sodium-ion battery technology as a safer, more sustainable alternative to conventional batteries. Level Up Talent Solutions, delivering Lean Pro talents, highly trained, AI-ready, business-savvy professionals who plug into your operations and power your growth. Agile Data Solutions, the Philippines' fastest-growing market insights tech company with its data-gathering platform Hustle PH. Cloud CFO, expert accounting, tax, and payroll services for SMEs and startups, using smart technology to deliver actionable financial insights. Architect Space Solutions, provider of ground station services, space data analytics, and technology supplies to grow the Philippines' role in the global space ecosystem. DV Code Technologies Incorporated, IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. Argum AI makes smarter decisions by presenting both sides of an issue as argued by two distinct AI models. Pixel by ePlayman. Turn content into opportunity, grow deeper connections, and earn more. Only with Pixel. Sign up at pixel.eplayman.co. School of Profits, Filipino-led community for aspiring freelancers, VAs, agency builders, and online earners. Built to help you start, grow, and earn online together. Founders Launchpad, our ecosystem partner. Early-stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. SmileChecks, streamline hiring and onboarding with automated background checks. Wonderbrand, data science-driven brand strategy and design for emerging markets. This episode is powered by Airship Logistics, Pareto Consulting, Josie AI, Uplift Codecam, Board Prep, Kansan Barley, East Point Business Outsourcing Services, Filipina Home-Based Moms, Hex Colony, Sugbo Doc,
Algacon Aquafeeds, One Algae, Grey Wolf Technologies Philippines, and Sirius MD. Support the podcast through the links in the description.